Sa buong kapuluan, partner, check your time. Oras natin, 8:19 na magandang umaga. Ito, ang drama-drama nung kanta, tapos ano-anong eh. sinasabi mo dyan sa gilid. May kasi, alam mo yun, syempre, Thursday pala ngayon. Oo. Pero nag-ano ako throwback ako Oo. yung mga dati. Diba yung gilid parang kinukuha na. Oo nga. Parang Oo ilaw nga, sa nangyari, gilid. no? Bigla na lang Bigla- siyang lumakas, no? Lumakas. Sige, hello po. Pabibo. May ganyan talaga. Oo. Okay. Bigla nagpapalakas. Tumiwanag at talagang gustong maliwanagan din ang ating letter sender Oo nga. sa kanyang mga katanungan. Ay, naloka ako, partner. Naloka rin ha? ako, partner. Naloka ako. Actually, nung nabasa ko, I thought it was just a regular infidelity problem. Pero hindi pala. There lies within Iba the problem. Tsaka ang hirap sa sitwasyon kasi na ganyan. Bakit? Lalo kayong babae, ikaw. Di ba, yung asawa mo lalaki, for example, halimbawa si Romel. Tapos biglang nagulat yan, meron palang ibang lalaki. Tapos, yun ang pinaka-ano diba? doon, no? Wala siyang babae, pero meron siyang lalaki. Pinagpipilit, ang masama pa, pinagpipilit mo, may babae ka, no? May babae. Wala nga akong babae. O, tapos nagulat ka, lalaki. Lalaki meron, ganyan. Yun yung gusto kong malaman. Kung ano, gusto kong itanong sa'yo, kung ikaw nasa sitwasyon ng ating letter sender, ano yung magiging reaction mo at gagawin mo dito? Alam mo, partner, bago yan, i-invite muna natin Oo sila nga pala, mag-message masyado sa mainit atin. tayo, ano? 0945 367 87 92. Di kaya naman puntahan niyo po kami sa aming Facebook page, no? Sa mga nakaka-relate po. Di kaya naman talagang gustong makita kami live na live ni Jimbo nagbabangayan. Halika na. Punta na po kayo facebook.com/energyfm1067. At pati sa TikTok, Energy FM 1067. This time, tulungan nyo kami, yung mga sasawera natin dyan ng mga pangga na sa mga ganitong sitwasyon, medyo talaga naman mahirap lang na kasal sila, partner eh. Kasal sila. And ang sabi nga niya is, ang tanong niya sa atin, meron bang nagsusurvive na relationship kapag ganito yung problema? Tapos totally nagiging okay sila at nagiging maayos ang pagsasama. Diba? Doon sa question mo, partner, sa akin, paano kung malaman ko kung si Rom? Partner, kasi regardless of it being a woman or a man, infidelity pa rin yun. Panloloko pa din yun para sa akin. So, para sa akin, walang bearing kung ano ba. May lalaki ka ba? May babae ka ba? Still, niloko mo pa rin ako eh. Ako bigla ko lang napaisip to, no? Hindi ko na i-mention yung name na isa to sa kakilala ko na may-ari ng salon before. Na meron din siyang asawa. At meron siyang lalaki. May kalaro. May kalaro, oo. At ang naging sitwasyon nila, partner, ay open. So, open relationship? Oo. May, ano nito, partner, kasi alam mo bakit? Yung gay kasi yung friend ko, yung sa salon eh. At meron siyang asawang babae na, at may anak sila, ha? May anak sila, kasal sila, may anak sila. At merong lalaki siya. Talagang, as in, jowa talaga. Jowa. Pero kasi partner, dyan sa sitwasyon na sinasabi mo, wala naman talagang problema kung okay lang sa partner mo. Na meron kang partner din. Kumbaga, meron kang ibang kalaro bukod sa kanya. At legal yun para sa inyong dalawa. Yes. Diba? Meron kayong agreement na, sige, wala tayong problema sa ganito, ganyan. Pero kasi once na merong isang, ay nako, Your Honor, I'm sorry, hello. Tsaka partner, kahit na, ang masakit sa part na to is late niya nalaman. So, kasal na sila, matagal sila nagsama, at late niya nalaman na, nung babae nung asawa na meron siyang karelasyon. Oo. O, di ba parang, tapos nagulat ako na tinanggap na lang. Wala na siguro, decision nila yan. Wala nang problema doon. Wala namang problema doon. Kumbaga, case closed. Kasi tinanggap na ng babae Pero kasi, yun nga, magiging problema lang kasi dyan is kung merong tututol. Kung yung partner mo is tutol doon sa nangyayari, talagang magbabangayan kayo at hindi kayo magiging okay. Pero sa case naman ng friend mo, okay naman siya. Maayos naman sila ngayon. Maayos sila. Diba? Ito nga kasi sa problema nitong ating letter sender partner, natanggap niya na, yun nga lang parang may kumbaga late reaction Kumbaga siya na yung nagiging distant ngayon. Tapos hindi niya malaman kung bakit ako nadamay dito. Bakit mo ko dinamay? Parang ang tanong niya sa sarili niya na sana hindi mo na ako pinakasalan. Sana sinabi mo lang una pa lang na iba yung nararamdaman mo. Diba? May pusong, ano ba siya? Pusong babae, yung tawag natin dyan sa asawa niya lalaki. Siguro. Diba kasi pumatol siya sa ano. Pero again, hindi na po ito question ng kung ano ba yung pinatulan or kung ano bang gender yung preferred niya. Ito ay question pa rin ng bakit hindi ka naging loyal sa asawa mo? Bakit nanloko ka pa rin? Ba't hindi ka naging honest sa sarili mo? Sana sinabi niya na noon pa lang yun. Well, ang hirap din kasi, sa sitwasyon kasi na yan, kung nangangamba pa siyang ilabas ang kanyang yung pagkakatao niya. Baka ngayon na lang yan siguro na-realize na eto talaga gusto ko, kailangan ko ng
lalaki talaga yung gusto ko, Oo, ganun. oo. Yun na mahirap, kaso kasal nga eh. Oo. Tsaka Pero niya ngayon na-realize. bumabawi naman daw partner eh. Bumabawi ng, At gusto niya mag-work yung marriage nilang dalawa. yun nga lang mahirap doon, sa tagal-tagal, ang ating letter sender, malamang hindi papayag yan. Na? Na tatlo sila. Ay, hindi nga. Parang, kumbaga, niligwak niya na yung part na yon na ilalaki ang gusto niya eh. Sa pagkakaintindi ko sa story natin ha. Kasi sabi niya gusto niyang mag-work. Sabi ng lalaki, gusto niya mag-work yung marriage nila. Ibig sabihin, tatalikuran niya yung part na yon ng sarili niya. 'Di ba? Kaya bumabawi siya ngayon doon sa asawa niya, sa misis Kaso, niya. bilang ikaw ba sa tingin mo ikaw ba mababago pa ba yung decision mo? Tatanggapin mo pa rin? Ayun nga yung tanong ko, Yung partner. mahirap eh. At ganun ba kadali na you turn your back Ganun on kabilis, something, no? Oo. something na matagal mong pinanghawakan at Oo. matagal mong tinago at Totoo. hindi mo mailabas-labas. Tapos ngayon nalaman na, nahuli ka eh. Tapos ano mo ulit. Tapos biglang sasabihin Oo, mo, babawiin gusto mo, ka ng sakit talikuran yung part na yon. Ganun ba kabilis? Di ba? Wala eh. Kung ako tatanungin mo sana tinuloy niya na lang. Wala na eh. Wala naman tayong magagawa na. Nangyari na eh. Mm-mm. Kaso ang nakakawa kasi itong letter sender eh. Mm-mm. Hindi, di ba, ang daming tanong sa sarili niya. Nagpa-check pa nga siya kung nagpa-ano siya, no? Siguro kung ano man tawag dun sa test na Oo, yon. nagpa-test At siya. negative daw. Oo. Mm-mm. Sa awa naman ng Diyos, wala. Malinis naman. Oo. Well, sa akin kung ako tatanungin mo, i-open mo na lang relationship. Open relationship. Oo. Kung papayag Try yung nila. babae. Wala namang masama. Total, nandyan na yun eh. Anong gagawin natin? Diba? Kung parang ayaw ka naman din pakawalan ng lalaki nung asawa mo. Diba? Pagbigyan mo. Try mo. Sa akin, sige, gawa natin ng paraan. Do your best. And I will heal, and God will do the rest. Hindi. Hindi, parang do your best para ma-save tong relationship. And ako din naman magko-contribute. Let's do our best para ma-save tong marriage na to. Kaso hindi ko, ang hirap ako dito mag-decision eh. Paano pag alam kasi pumayag yung babae, sama sila sa isang bahay. Paano schedule nun? Hindi. Sa open relationship. Bakit mo naman sasabihan silang dalawa? Kasal nga sila eh. Oh. So, hindi mo sila para sabihin na mag-open relationship na lang kayo. I mean yung schedule for labing-labing, di ba? Siyempre, di Alam mawala mo, yan. partner, kung gusto nila talaga at talagang intense yung feeling nila na ayusin yung relasyon, gagawa nila ng paraan yan. Actually, this time dito, mababokya ako dito. Gusto ko dito si Mako pa upuin. Si Mako. Si Mako talaga. Siyempre, nag-iingat din tayo no, na sa mga panggaling natin, na mga LGBTQ na talagang nilantad nila. Believe naman ako sa kanya. Oo. At talagang Umamin Umamin siya. siya. Kesa naman sa tinago, mas lalo masakit yun. Oo. Sa damdamin at masasaktan din yung partner mo. Ako ayoko nang tingnan yung part na ang involved dito is yung multiple men eh. 'Di ba? Involved siya sa multiple men yung kanyang mister. Ang tinitingnan ko lang dito is regardless nga, panluloko pa rin yun, partner. At hindi pa rin siya naging honest. Kahit pa, kasi wala naman yung pinagkaiba dun sa meron kang babae. Yung mister mo may babae. Cheating pa rin. Cheating pa din yun, 'di ba? So kung ako sa'yo, kung talagang gusto nyo talaga na, alam mo yun, mag-work talaga yung relasyon ninyo, magiging mahirap yan, partner. Totoo. Everyday questionin mo talaga yung halaga mo, saan ka nagkulang, saan ka naging, alam mo yun, saan ka naging, anong dahilan, ba't naging ganun yung mister mo. Pero everyday din, kailangan mong tulungan yung sarili mo at tulungan yung mister mo at the same time. 'Di ba? Well, tama naman to sabi ni Mako. No? Usapin daw yan ng cheating na hindi sa LGBTQ eh. So, tama naman. Nung si Mako yung nagsabi, tama. Nung ako kanina ko pa sinasabi sa'yo, ayaw mo. Mas naniniwala ako kay Mako kasi. Hoy! Mali! Si Mako kasi. Well, anong tanong ba sa atin itong ating letter sender? Maayos pa daw ba? Kasi nahihirapan na siya. Ano daw bang dapat niyang gawin? It's your choice. Kung talaga pag ayoko magsalita. Yun na lang yung sinabi. It's your choice. Playing safe lang tayo ngayon. Nasa safe pa rin desisyon kung tatanggapin mo. Well, wala namang masama yun. Asawa mo yan. At pwede mo lang sigurong sa pangalawang pagkakataon may itama mo o maitama nyo yung relasyon at may salba. Ako, ang masasabi ko lang dyan, magiging mahirap yung mga susunod na araw. Yung mga susunod na linggo magiging mahirap. Papasok kasi dyan yung hinala, yan. yung mga pangangamba, lalo na pag hindi nakauwi ng tamang oras. Nandyan. Dapat handa ka. Yun nga, kailangan tulungan mo yung sarili mo at kailangan kang tulungan ng asawa mo.
kailangan yung tulungan yung isa't isa, Magtulungan partner. sila. 'Di ba? Para mawala yung mga, ano mo yun, mga tamang hinala sa isip ninyong dalawa at unti-unti bumalik yung tiwala ninyo sa isa't isa. Totoo Tulad na naman. lang halimbawa, pag-update sa kanya kung nasan ka, anong ginagawa mo. Kahit pa alam mo yun, parang ang needy tingnan. Tapos parang, ano ba yan, napaka-demanding naman. Kahit pa ganun ang tingin ninyo, yun ang kailangan. Nag-update kayo sa mga asawa ninyo. Kung alam nyo meron silang trust issues, 'di ba? Lalo na, the more na kailangan ka mag-update sa kanya, ng totoong update ha, hindi yung mga kasinungalingang update na naman. When you say kasi na iparamdam, kumbaga package deal yan. Iparamdam mo lahat bilang asawa sa True. kanya. Hindi lang sa mag-update kung yung halaga niya. O, di ba? Umuwi ka ng maaga, kung wala ka namang gagawin, umuwi ka ng maaga, At huwag kang bumawi. tumambay, At bumawi kapag Mm-mm. luto mo yung asawa mo. Lahat-lahat ng pwede mong gawin para mapalagaya siya at makalimutan niya yung problema ninyong dalawa, gawin mo. At hindi ikaw magde-dictate kung kailan siya dapat mag-move on, Oo, ha? Oo, totoo yan. Tama ka doon, partner. Nahayaan mo siya ang magbago sa sarili niya at patunayan niya sa'yo. Oo, di ba? At Kasi talagang nagsisi siya at talagang ikaw yung mamahalin niya habang buhay. Kasi partner, yun ang problema ng iba eh. Kapag halimbawa, isang taon na silang nanunuyo dahil nga meron silang ginawang pagkakamali. Ang tagal mo naman magpatawad, isang taon na ako nanunuyo sa'yo, hanggang ngayon di ka pa rin makamove on. Sila yung nasaktan. Totoo naman. Ikaw yung gumawa ng kabalbalan. So, if I were you, gawin mo lang yung best mo at hindi ikaw ang magde-dictate ng Oo. timeline ng Huwag ka sumuko, ika nga. nasaktan. Itayo mo bandera. Yun. Oo. Di ba? Huwag ka sumuko. Huwag ka sumuko. Kung talagang mahal mo. Yun nga, kung talagang paninindigan mo na at siseryosohin mo na or babaguhin mo na yung ugali mo. Di ba? At dahil dyan, basa muna tayo. Ang dami na palang Sige, comments dito, partner, ha? Tulungan mo kami dito, ha? Tilingan nyo kami, ha? Iba yung ating ano ngayon. Ikaw muna, partner? Sige, ito, ang ating pangga natin. Sabi ni Ate Sandra, kung kaya mong unawain siya, then give him another chance. Forgive him. Kilalanin mo siya ngayon, then kung hindi mo kaya, alis ka na. Total, wala pa namang kayong anak. At lahat ng pina-check up mo na puro negative naman at wala namang sasagi sa isip mo at para di sumakit ang ulo mo, pati puso mo, ituloy mo na God bless. Decision mo yan, girl. Diba? Thank you very much, Ate Ate Sandra, Sandra. good Sabi morning. naman ni Archie, being bisexual and married is tough. Kasi ang hirap i-reconcile ang pagiging asawa niya at ang sexuality niya. I believe na mahal ka niya, so instead of distracting yourself from him, why don't you be more understanding and supportive? Help him through better or worse. Yun nga naman ang pinag-anuhan nila, pinag-sumpaan nila, diba? And yung vows niyo sa isa't isa, kaya pangatawanan niyo po yan. Sabi ni Level Arch, my friend. Level lang. Sabi natin, Grace, ito, mahirap talaga na malaman mo na Becky pala ang taong pinakasalan mo. At sobra sa shock ka talaga. Pero nandyan na yan eh. Kung hindi mo siya matanggap, it's better to part ways. Sabi naman ni Wendy, hi DJ, lagi po ako nakikinig. Pa-shoutout naman po from Hanosa, Binangonan, Rizal. Gandang umaga. Sabi naman partner ni Sir Rain, DV, pabati naman dito sa HK, sa sender, may mga relasyon naman na magiging successful whether you're part of LGBTQ+ or not. For me, support him kasi mas need niya ng mga masasandalan lalo na't kung matagal na yan tinatago at walang mapagsabihan. If you will love him despite of all the hurts, you will stay. Normal masaktan at mahirapan pero wag sumuko kasi ikaw na nagsabi, ginawa naman niya yung effort niya para sa relasyon ninyo. Di naman niya ginusto yung pagkatao na meron siya. Tama naman, tama naman. Sabi ni Arnold Akle, tama naman, wag po sumuko, makuha din niya ang patawad niya. There. Huwag kang sumuko, laban lang. So, laban lang. Nasa ano pa rin, nasa pag-uusap at pag-aayos yan. True. Tatagal yan, mababago yan. At yung kagustuhan ninyo to stay together, to stick with each other. At Yun ang hindi pinaka-importante, partner. Tama ka doon, partner. At hindi lang din dapat yung lalaki ang gusto. Dapat ikaw rin. Talagang gustong-gusto mo rin na maayos ang lahat. Kasi kung hindi naman kayo magkasalungat naman, ano pang silbi para iayos to? Diba? Totoo naman. Kasi di ba partner ngayon nadapa siya, gugustuhin mo ba na sa pagbangon niya sa buhay, iba na yung kasama niya? O gugustuhin mo na nang nadapa siya, pagbangon niya, basag yung, Ay! Hindi, mali. Hindi, sa pagbangon niya, Ayan. ikaw yung kayakap niya. Ayan. Ikaw yung umaakay sa kanya. Diba? Mas maganda yun, partner, diba? Yan, tama yun. So, good luck no sa inyong dalawa at naway maayos niyo itong relasyon ninyo. Kung hindi naman, tanggapin natin. Desisyon niyo yan.
Anyway, so sa lahat po ng mga nasa radyo, sige lang po, sound trip po tayong malalang malala at mabisang mabisa. Sa lahat po ng mga nasa Facebook and TikTok, dyan lamang po kayo, wag po kayong aalis kasi magkakwentuhan pa po tayo. But for now, susunod na po si Sheena! Maraming salamat po sa pagtutok at pagkantabay sa amin ni Jim. Kanina pang alas 4 ng umaga. At ito mga kapangga, bukas, Friday na bukas ha, Yes. panibagong story na naman ang ating pag-uusapan. Oo. Sana maayos natin at okay naman sana. Pag weekend, hindi natin nadadala, no? Hoy! Ay, mali. Mali. Hindi, kasi yung pakiramdam kasi partner, yung mga, Oo. depende sa story. Anyway natin, sige. Oy, magpapasalamat muna tayo sa lahat po ng mga nagmamahal sa amin ni Jim. Thank you very much, Doc Lawrence MD, Santa Rosa and Makati Branch. Ganoon din, Pinas Smile. Pinas Smile, thank you po. Diyan sa Cainta branch nila at syempre dito sa Katipunan. Katipunan, Ano ba Quezon yan, City. partner? Sasapakin kita. Tinalong ko kung ano syempre sa ano rin, Kulian, kay Doc Eric. Maraming salamat at kay Josa Salon. Yan. Thank you very much, Pangga. Syempre man, wag po kayong bibitiyo. Tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo. Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.